Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. So again, paki-type time. Yan. So, kailangan talaga may pera ka kasi kahit 12% yan, kung wala ka naman nilagay, 0 pa rin, and yung time, i-maximize mo rin. Okay? And meron tayong mga category na pinagkakagastusan, no? And usually nakakalimutan natin yung pangatlong column, yung savings natin. Kasi usually concern lang tayo sa needs and then sa wants, 'di ba? Lalo na ngayon bare months, no? Ang dami talagang sale, 'di ba? Kasi alam nyo yung mga businessman, humahabol sila pag bare months. So, yung sale nila hinahabol nila ng last quarter of the year. Kaya marami talagang marketing strategy, no? So kung wala tayong plano dun sa pera natin, ibang tao yung nagpaplano para ma-maximize yan, 'di ba? So pag ano mo na to, ini-spend mo na, ibang tao na yung makikinabang. So yung savings natin, tandaan natin, para lumaki yan, you have to increase cash flow. And of course, kailangan may emergency fund ka, 'di ba? So ang tanong nga doon sa Dubai event, sabi sa mga OFW, okay, kumikita ka na 100,000 per month today. So pag nawala yung income mo, ilang months ka makasurvive o ilang years? So tanungin nyo rin yung sarili nyo, pag nawalan kayo ng income, ilang years makasurvive yung family nyo? Diba? So yun yung power ng emergency fund. Kailangan meron kang at least 6 months na emergency fund. So kung kumikita ka ng 50,000 per month, times 6 mo yan, 300,000, dapat may emergency fund ka. Healthcare, of course, ito rin yung savings natin na kailangan mag-i-invest din tayo dito kasi ang dami ko nakausap, mahal daw talaga magkasakit. So, pag na-encounter na nila na may sakit, nagkasakit na sa pamilya, nagastosan na sila, sobrang kumukuha talaga agad sila ng healthcare. Investment, of course, para may perang magtatrabaho para sa atin. Okay? So, active income, usually dito tayo sa category na to, no? Kung empleyado tayo. So, ito yung kagaya ng empleyado, doktor, attorney, construction worker. Kasi to earn active income, you need to actively participate. You need to be physically present. You work hard for the money. No? So, nakakapagod po sa ganitong stage. Kasi pagka wala ka ng income bukas, hindi ka na pumasok sa trabaho, good luck naman kung 30 days payagan kang basta ka lang umabsent, 'di ba? Tanggal ka na agad sa trabaho, 'di ba? So, disadvantage of active income, even if you are hardworking, there's a low possibility of salary increase. So, ako kasi dahil nga natira ako sa squatter no for more than 20 years, talagang masipag talaga ako magtrabaho. Pagtrabaho talaga. Kaya at the age of mga 26 years old, naging manager agad ako sa accounting. Kasi nga, ito yan hardworking naman talaga tayo 'di ba? So, ang problema niyan, 'di ba? Kung titignan nyo, like ako naging manager, 3% yung pinaka-increase ng mga empleyado kung nagpe-perform ka. Malaki na yung 10%. Kaya kinumpute ko yan. Sabi ko, ang tagal pala mag-i-increase ng income ko kung kahit 10% ako yung top performer sa company. 'Di ba? So, tignan nyo, ilang percent nag-increase yung income nyo ngayong year compare mo sa last year. Okay? Baka mas mabilis pa yung pagtaas ng sibuyas. So, yan. If you stop working, nako, ito yung nakakatakot. You stop earning. 'Di ba? Tapos, wala ka ring backup career, wala ka ring investment. So, talagang stress ka na niyan. 'Di ba? Kabaligtaran niya ng peace of mind. So, nakakapagod yung iisipin mo kung kanino ka na naman mangungutang. Tama ba? Sa walang mga emergency fund na kakautang mo lang, kailangan mo na naman mangutang. 'Di ba? So, parang nakakapagod yung ganong cycle. So, passive income is an income received on a regular basis with little effort required to maintain it. So, isa sa mga passive income na pwede nating
ma-create is, like ito, kanina ko lang na-check, nagbayad sa akin si Google dun para sa YouTube account ko, no? So, for the past 2 months, parang ang binigay niya sa akin 8,000. So, passive income. Kasi tapos na yun eh, 'di ba? Pero kumita pa rin ako na 8,000. So, 'di ba, ang hirap kitain diyan, 'di ba? Kung magpa-part-time ka na active. So again, ang ganda ng passive income kasi pag sinabing passive income, permanent income siya. Ibig sabihin, kanina 'di ba temporary kasi yung income natin, so mahirap 'yun. So pag nakaka-build ka ng passive income mo, eto na 'yun, nagiging permanent na yung income mo. Dati napakinggan ko si Robert Kiyosaki. Nung nag-start pa lang ako sa YouTube, sabi niya, magkano ba yung expense mo per month? Tapos, yan yung i-target mong kitain mo sa passive, no? So, that time, ang sabi ko, siguro dahil single pa lang ako that time, 15,000 per month, okay na ako, buhay na ako. So, sabi ko, dapat kitain ko to sa YouTube, 'di ba? So, yun, tignan natin, magkano yung kailangan nating expense. Kung halimbawang 50,000 per month ang expense ng family nyo, kailangan ganun yung kitain mong passive income. Marami namang source eh. Investment, business, di ba? And yung mga natin, digital asset natin. So yan, start with 20 pesos a day, di ba? That's 600 a month. And kung matuloy-tuloy mo yan for 30 years, no, earning 12% per year, 2 million yan. Di ba? So ang passive income mo, 2 million, kung kumikita yan, halimbawa na lang, simplify natin 10%, meron kang 200,000 per year. Okay? So, passive income will give you exponential income. So, syempre, yung kita ng pera mo, like ako, hindi pa naman ako magre-retire. Hindi ko pa naman gagamitin yung kaninang sinabi ko sa inyong kinita ng pera ko na isa, no? No investment kong isa with most 18 PDF, 27,000 for last year. So, masasama uli siya sa investment ko na pwede na namang kumita for this year. Diba? So, exponential. So, doing business will give you passive income. Especially kung nasa IMG ka, no? Most importantly, time freedom. Tama ba? So, basta dati iniisip ko lang, ganun pala yung passive income, yan pala yung sikreto ng mga mayayaman. Kaya kailangan meron din ako niyan. No? So, maraming multiple passive income yung mga mayayaman, like may paupahan. 'Di ba? So, meron nga, no, dun sa San Lorenzo, Makati, no, or yung ibang condo dun, 100,000 per month ang rent, 'di ba? So, siguro ngayon tumaas na kasi dati nasa ganun price yan So, hindi lang siya pera, may time freedom ka kasi may option ka na hindi na magtrabaho. Kasi kaya lang naman tayo nagtatrabaho, napipilitan kahit galit ka na sa boss mo, sa company mo, kasi kailangan mo ng income, 'di ba? So, hindi ka makapag-resign.